Ito pala ang pinakamatinding bala ng Hinebra sa Game 2 kontra Meralco na siyang nagagawa na nila ngayon kumpara sa mga nakaraang naging laban nila. At big man na si Moutaw Tua ng SMB ite-trade kay Kenmark Carreño and Luis Angalang ng Terra Firma. Bukod dyan, NLEX, Blackwater and Phoenix nakikipag-agawan sa pagkuha kay Tautua. So yan ang ating mga tatalakayin, kaya wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin yan. Hindi lang isa pala ang nagkaka-interest sa big man ng SMB na si Moutaw Tua na siyang inaabangan pala sa pagdating ng expiry contract niya para maging unrestricted free agent. Pero bukod dyan, may kumakalat nga na balita mula sa kilalang legit na sports writer dito sa ating bansa gaya ni Sir Snow Badwa na ayon sa update niya, credit po, Kuliglig told me that the San Miguel Beermen want to renew contract of Moutaw Tua for a year. Then the plan is to trade him to Terra Firma Jeep for Luis Angalang and Kenmark Carreño. Then the Jeep will be sold to a new owner, Rack, Stack, and Barrel. Problem now is Blackwater, NLEX, and Phoenix are said to be eyeing the 6'7" switch shooting big man who will become an unrestricted free agent this coming March. So para sa atin bilang opinion natin dito kung papipirmahin at ite-trade lang din naman si Moutaw Tua, kung tayo yung nasa sa katayuan ni Mo, mas pipiliin lang natin pumirma na lang sa offer ng ibang koponan. Malay natin magkaroon ng magandang offer ang gaya ng NLEX, Blackwater, or Phoenix na siyang tinitingnan din naman siya pag ito'y naging UFA na. So at least magagamit mo yung karapatan mo sa PBA bilang UFA at baka pa mas bumalik ka sa dati mong position na frontrunner big man, hindi gaya sa SMB na backup ka lang. Sa SMB nga si Mo bilang backup nitong si Junmar, he averaged this conference ng 6.09 points per game, 2.55 rebounds per game, and 1.00 assists per game. So mababa yan kumpara kung tutuusin sa dati niyang average nung starter pa siya sa ibang koponan. Pero syempre, nakakayumutaw Tua pa rin naman dyan ang final decision. Syempre, papasok siya sa UFA Pero sa kabilang banda naman, kung titingnan naman natin, halimbawa yung maging senaryo dun sa kabila, yung pipirma muli siya ng contract extension, tapos mate-trade kay Kenmark and Luis Angalang. So laking panalo ng SMB sa trade na yan kung magkataon, para sa opinion natin Dahil unang-una, yung halimbawang makakapalit ni Mo na si Luis and Carreño, mga bata pa nga yan. Bukod dyan etong si Luis Angalang, nag-average nga ngayong conference ng 12.17 points per game, 4.17 rebounds per game, and 1.83 assists per game. Si Kenmark Carreño naman, he averaged 7 points per game, 4 rebounds per game, and 0.33 assists per game. So, mas malaki sa average ni Moutaw Tua yan. Karagdagan pa dyan, may edad na rin itong si Mo dahil 35 na nga ito. So bagamat malakas pa at magaling, pero ilang taon na lang din naman ang maitatagal niya sa liga dahil one of veteran big man nga rin yan dito sa PBA So about sa nabasa natin ito kaabang-abang ito lalo pat ganon yung possible mangyayari kung magkataon. Yung sa atin o sa akin nagbigay lang naman tayo ng kaunting reaksyon at opinion about sa nabasa natin ito. Pero kayo, anong opinion nyo? So dito tayo sa kampo ng Hinebra. Magandang balita para sa Hinebra dahil nakuha nga agad nila ang Game 1 sa best of 3 quarterfinals kontra Meralco. So alam nyo bang sa pagkakapanalo pa lang ito ng Hinebra may mahalagang dahilan na siyang inamin ni Scottie Thompson sa naging kanyang interview nung nakaraan na siyang naging susi nila para manalo. Na kung sa ayon nga sa pagkakaintindi natin sa nabanggit nitong si Scottie, inamin nga ni Scottie na nagkaamuyan na nga raw po sila ng mga bago niyang teammates at nakakabuo na nga po sila ng magandang chemistry sa team. At malaking bagay nga raw ito sa kanila para may execute nila ng maigi yung kanilang game. Especially pag gagamitan nga raw sila ng matinding depensa ng Meralco. So kaya naman pala ganito na lamang din ngayon ang nagagawa ng Hinebra Ang bilis nila mag-adjust dahil sa kanilang nabuong chemistry at nabubuo pang chemistry. At ito na nga rin talaga yung kanilang nagiging susi para sa magandang panalo.
So sa game 2 ng quarterfinals na ito, muli nating makikita mamaya ito kung paano sila magkakaamuyan muli sa laro. Dahil alam naman natin, for sure, mag-a-adjust itong Meralco matapos nilang matalo sa game 1. So abangan natin mamaya ang laro nila alas 5 ng hapon, Ginebra versus Meralco sa quarterfinals ng 49 season ng PBA Commissioner's Cup. So yun, sa ngayon ito nga lang po muna ang ating sports pasada, and thank you for watching guys, and God bless everyone.